dear beloved, Boss Mike, Cervera. Nakikita nyo ba yan mga kababayan? Namumula. Namumula ang Commonwealth dahil sa mga loyalista nating mga kasama. Ayun o, pulang-pula mga kababayan eh. Kita nyo ho? Nasaan na ngayon yung pinagmamalaki nilang the big one daw nila na susugod daw sa SONA? Diyan na Shermeno, I love my kababayan, Di ba? Sabi ng mga Dutertads, yung mga siraulong mga membro ng kulto ni Digong, sabi, susugod kami. Eto na, ilalabas na namin ang the big one. The big one daw sila, mga kababayan eh. Abay mga kababayan, hindi natin makita yung the big one. Yun na lang pala yun. Ano kayang aakuin nila sa the big one nila? Wala na kayong asim, wala na kayong aminin nyo, puro na lang kayo troll. Di ba? Naniwala na kayo? Isang tao, 20,000 na troll yung hawak. Ganyan na lang eh. Kasi bakit? Wala naman na silang matitinong vlogger. Meron bang gwapong vlogger sila? Nakita nyo naman yung mga kasama, walang-wala talaga mga kababayan eh. Yung mga itsura, hindi naman siya, Hindi naman siya pangmamaliit, hindi naman siya pang-iinsulto, katulad ng ginagawa nila. Yung mga nagsasabi ng mga pangit daw tayo, Hoy, sinasagot ko lang, sinabihan kang pangit, payag ka? Biruin mo, yung sabihan ka ng isang bakulaw, na mukhang oranggutan, sasabihan kang pangit. Kahit papangitin ko yung mukha ko, hindi aabot sa kapangitan niya eh. Di ba? Yan yun. Ano na ngayon? Yan ay nagpapatotoo na wala na hong po pwede o may gusto na sumali sa kanila. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga nandoon, mga vlogger nila, papangit! Di ba? Papangit, mga kababayan, magbanggit kayo ng may itsura. Kaya naglalakas lang na lang ng loob sila na tawagin kayong pangit eh. Sa totoo lang. Kahit yung mga DDS sige, kayo, sabihin nyo nga sa amin kung sinong gwapong vlogger nyo. Di ba? Kita nyo naman. Kung ang itatapat lang natin sa kanila, si Takero, si Nyulo, at saka si Direk Freddy, wala na. Finish na. Sila na lang tatlo ang ilaban natin sa mga yan eh. Sino? Si Takero. Sino? Si Nyulo. Si Direk Freddy. Isama nyo pa si Chris Ulo. Utang ina, di ba? Kita nyo naman yung mga kasama. Sa sobrang wala nang makuha, ayun, kumuha na ng ngongo. Utang ina, pinagtyagaan yung ngongo. Walang-wala mga kababayan. Walang-wala talaga. No? Lalo na. Isama nyo pa si Ballpoint Man. Sige nga. Ewan ko na lang. Yung grupo na lang ni Banat Bay. Sa mga nabanggit nating mga kasama, Ballpoint Man, Takero Miyamoto, Chris Ulo, sino pa? Nyulo, sino pa? Direk Freddy. Utak na yung mga kababayan, wala na. Finish na agad. Isa lang yung isa lang yung sasabihin ko. Baka lang malito kayo. Baka isipin nyo tangina puro DDS siya. Di ba na?
Nagsama-sama yung grupo ni Banat Bay. At saka yung mga kaibigan natin, baka sabihin nyo, tangina, puro Didi sa tato. Tao pa mo ha! Malito na kayo, ano? Malito na kayo. Sabi ni Lori Wayland, salot sa'yo, anak ko. Eto na naman tayo, papaiyakin mo na naman ako, Lori Wayland. Nalibing, alam nyo, ayoko na talaga malungkot. Sa totoo lang. Kasi, nilibing na ako kanina si Mima, di ba? Gusto ko na lang masaya tayo, sa totoo lang. At alam ni Mima yun eh. Lagi kong sinasabi nung nasa bahay, Mima, dito sa bahay ayaw namin ng malungkot. Kailangan masaya tayo lagi. Ganon. Oo. Ayun, mga kababayan, naging masaya naman kami dito. Tawanan lang kami ng tawanan. Ganon, di ba? Mga kababayan. Anyways. Ayun na nga. Oo. Okay, thank you po Ma'am Lori. Ito. Naman, kaya nga sinasabi ko, magwapo naman ang mga kaguro. Ay, syempre. Mga kababayan sabi ko sa inyo, hindi mananalo yan. Kahit harapan Sino mananalo sa mga yan? Baka pagka gumanon si Ballpoint Man. Di ba? Di ba? Pagka gumanon si Chris Ulo, Di ba? Di ba? Wala na. Finish na yung mga yan. Nako, ewan ko. Mga kababayan, ito na. Ang mga kasama natin na nasa labas ng batasan. Habang sona ni Pangulo. Yan Di ba? Yun Grabe, dami, no? Punong-puno, mga kababayan. Grabe, kita nyo, mga kababayan. Nasaan yung big one ninyong mga hinampil kayong mga Duterte DDS kayo? Inaantay namin yun Inaantay namin na kayo pumunta at makita namin yung puwersa ninyo. Pero wala, mga kababayan, wala! Wala silang naipakita, mga kababayan ko. Paano Diyos ko, yung mga pinagmamalaki yung vlogger, laban abawi, mga kababayan. Eto na, mga kababayan. Eto naman kaibigan nating si Sas. Ano na nangyari sa iyo, Sas? Nami-make news ka na. Nami-make news na si Sas Rogando tingnan nyo. Panay bawi, mga kababayan. Ito yung in-expose nila, mga kababayan, at pinagpiestahan ng mga DDS. Etong binura na ni Sas. Si Sas Rogando Sasot. Kilala nyo naman yan dahil dating talagang DDS yan. Ano sabi? I apologize to NBI Director Melvin Matibag and Congresswoman Ana Marie Laman Matibag for this error. Oy! Takot ka lang. Sanay naman talaga kayong gumawa ng fake news. Sas naman, sabihin mo sa mga kasama mo. Humingi rin sila ng paumanhin, mag-sorry, mag-public apology dito kay Pangulong Bongbong, sila Maharlika, sila Harry Roque. Yung mga nagpapakalat ng ka-fake newsan, mag-public apology kayo! Paano? Biruin ninyo mga kababayan Eto yung sabihan ba naman na meron daw mansyon sa Estados Unidos, eto mag-asawang Matibag, ito ay pinakalat
SAS at sinakyan ng mga bobot tanga. Ganyan sila mga kababayan eh. Fake news ng kasama, ikakalat ng fake news peddler na mga alagad nila. Nakuha nyo? Ganon sila. Tayo mga kababayan, ang ating binabalita, pinagkakalat, ay yung mga katotohanan eh. Di ba? Yung katotohanan lang tayo. Pero eto, tingnan nyo mga kababayan ko. Itong mga DDS. Porque, NBI director at alam nilang matapang, siseryosohin sila. Patola rin si Melvin Matibag eh. Si director eh. Patola rin yun eh. Di natakot sila. Sase, yari yan. Talagang tutuluyan siya. Ngayon, mga kababayan. Sorry na lang. Di ba? Yan ang problema. Sa kanila kasi, hindi sila yung mga nagre-research eh. Sa totoo lang. Taga Northern Samar din ako, kaya blessing ko. Anak ko. Ayoko na nga maging mabuti. Alam mo, Ma'am Lori, no, kailangan lang natin itago yun. Ulitin ko, kailangan lagi nang natin na ginagawa yun tama sa kapwa. Ganun lang, mga kababayan. Eto na. Paano ngayon ito? Akala kasi ni Sase makakalusot siya. Akala niya hindi siya siseryosohin. Ayan. Eto na, nagsalita na ngayon. Sino? Si Melvin Matibag. Pasok. Yung pangalan na ginagamit doon sa mansyon, Melvin Matibag. Pero kung sana nag-research man lang sana bago nilabas. Yan ang sinasabi ko. Ang problema sa mga DDS, naniniwala sa chismis. Ang problema sa DDS, kapag sinabi ng mga vlogger nila, ay sasakyan din nila. Ganyan sila katanga. Mga tatanga-tanga nga eh. Sa totoo lang. Tatanga-tanga! Di ba? Yan ang sinasabi natin eh. Di ba, Arnold? Kung hindi pa naman mga inampil itong mga ito. Cesar Matiso. Itong taga-Korea, Di ba, Alicia Duran, Regina Flores, Elna Bencio, Mamimin, di sana hindi sila nagkakamali. Yan ang problema sa kanila. Sige lang sila ng pakalat ng fake news. Porque hindi sila pinapansin ni Pangulong Bongbong. Sige lang, wala silang pakundangan. Tira lang ng tira, kalat lang ng kalat. Lahat ng paninira ginawa na nila kay Pangulo. Kaya lumalabas yung mga gwapong vlogger na kakampi ni Pangulo eh. Di ba? Bakit? Nakikita namin kasing mali na yung ginagawa ninyo eh. Sa totoo lang, sabi nga natin noon pa, di ba? Francisca Nieves, Catherine Leiza, Legaspi, Dodong. Sabi nga natin, ayaw na nga nating mag-vlog eh. Kaya lang, yung ginagawa nyo kay Pangulo, sobra na eh. Di ba? Totoo yan. Sinabi ko. Ayoko nang mag-vlog pagkatapos ng eleksyon. Nanalo naman na si Pangulo. Hindi ko talaga matiis mga kababayan eh, na hinahamak nila si Pangulo. Dahil alam naman nila yung totoo. Bakit? Alam naman namin na kayo ay bata ni Vic Rodriguez lahat eh. Sumama kayo eh. Naniwala kayo. Lalong-lalo na si Maharlika. Nagpapaniwala kayo sa mga ganyan. Dapat nag-isip muna kayo. Kaya nawala yung believe ko sa inyo eh. Dati alam nyo, kayo'y hinahangaan ko. Bakit? Kasi nakikita ko matapang kayo. Yung pala, puro lang kayo salita magaling. Mga bobo pala kayo. Nagpapanggap kayong matalino. Pero bakit sumama kayo sa mga gago? Ang matatalinong tao, ang marurunong na tao,
ay pumuposisyon sa taong tama kahit dihado. Tama mga kababayan? Kahit dihado tayo, basta tayo ay pumupundasyon, sumusuporta sa tama, dun tayo. Sukdulan. Di ba? Na maging dihado tayo. Sabi nila, nako, ganito. Dihado si si BBM, ang kalaban si Digong at si Gloria Arroyo at si Vic Rodriguez, Boss Mike. Ay hindi, kailanman ay hindi ako tatalikod sa pinaglaban ko. Nakita nyo? Ang katwiran lang nila ang katwiran nila? Magiging dihado na kasi mahirap kalabanin daw si Tatay Digong nila. Paano kang mahihirapan na talunin? Kahit pa maraming taga-suporta noon si Digong, aminin natin. Ang kailangan mo lang manindigan ka sa tama. At naniniwala ko, pag nagsapanig tayo ng tama, maipapanalo natin lahat ng laban natin. Pero kapag ka nasa mali ka, kailanman ay hindi mananalo yung mga pamimake news ninyo, yung mga kasinungalingan ninyo sa mga sagot naming mga totoo. Sa sagot namin na hindi panluloko sa tao. Tama, mga kababayan? Kaya, nung aking makita yon, sa totoo lang, dala na rin ng mga kaibigan natin na nahihirapan na rin. Sabi ni Sangkay, yan, hindi DDS yan. Sabi ni Sangkay bro, balik ka na. Boss Mike, balik ka na. Bakit? Ang hirap nahihirapan sila pag wala ako. Sabi ko, puta na kayo yung mga malalakas na mga vlogger. Kayo yung mga magagaling, mahuhusay kayo. Iba'y kapag kasama ka namin Di ba natouch naman ako yung mga, kailangan pala kasama nila ako. Di ba? Mga kababayan. Ano nangyari? Umubra ba yung mga DDS sa atin? Nagtiyaga ako. Kahit di nyo ako kilala. Kahit marami sa inyo. Walang nakakakilala kay Mike Cervera. Pinagtiyagaan ko yung umaga, gabi, madaling araw. Di ba, Aichang? Alam nyo yan. Miss Au. Sa mga matatagal na sa channel ko. Maraming mga nagalit. Maraming mga nawala. Pero nanindigan tayo sa tama, mga kababayan. Bakit? Yun ang tama Kahit mawala kayo, wala akong magagawa sa inyong mga opinion at pananaw. Ako, may sarili akong pag-iisip. May sarili akong pagdidesisyon. At nakikita ko kung ano yung tama at mali. Anong ginawa natin? Dinahandahan natin, mga kababayan. Aichang? Biruin ninyo, tignan nyo. Arnold Lopez, ikaw. Saksing buhay ka. Ano nangyari sa atin? Dahil totoo tayo, dahil lumaban tayo, dahil tsinaga natin ang laban na ito para makamit natin itong tagumpay natin kasama si Pangulo. Abay, kita nyo naman. Ano nangyari sa mga DDS? Dati sila lang ang pinakikinggan. Aminin nyo yan. Siguro marami nga dito Mga DDS dati, mga naniniwala kila Maharlika, naniniwala kila Banatbay, naniniwala sa mga mukhang oranggutan. Di ba mga kababayan, ano nangyari? Di ba? Di ba, Lori Waylan? Yun, mga kababayan. Ano nangyari? Putang ina! Tao ka niya! Di ba? Kailangan lang natin ng tunay na pakikisama. Hindi yung pakikisama sa laban dahil lang sa dikta ng iba. Hindi dahil sa bigay bayad sa kanila. Tayo ang laban natin puso at konsensya, mga kababayan. Ang laban natin puso at konsensya. Hindi matatalo yan, mga kababayan. Maniwala kayo.
kailanman ay hindi matatalo kapag ka ang nilaban mo ay katotohanan, daladala ang puso mo at konsensya mo. Tao ka niya. Diba? Oh, kakayanin ba nila tayo? Ayun. Ayun, lagapak na yung mga channel. Wala nang nanonood kay Maharlika. Mas marami pang nanonood kay Pekwa. O dati, pinapanood lang ninyo sila Banat Bay, sila Maharlika, di ba? Pag nag-live sila, makikita nyo yung mga nanonood, 25,000, o, di ba? O, tayo, tingnan nyo. O, kahit na konti-konti, 1,000 lang, o. Dati nga, 20 lang eh. Pero bukas yan, napakarami, di ba? Umaabot na tayo ng mga views natin. 300,000, 400,000. Kita nyo? Oh, nagpa 500,000 na yung mga views natin. Grabe na. Konti lang ngayon pero pinapanood to kahit replay. Eto na, mga kababayan ko. Si Belvin Matibag, binanatan si mga DDS. Oh. Ng news company, nilabas kasi nila ginagamit na content ngayon eh. No? So nilabas nila, hindi without fact-checking, hindi mo na tinanong, ang dali namang i-check, which is ako chinek, at ganito yung dokumento, isang folder yan, kung sino yung may-ari talaga. It so happen, ang pangalan talaga ng may-ari, Melvin Matibag, but his name is Melvin Behosano Matibag, who is married to Ana Marie Laman. So nilabas ngayon ni Sasot, pinikap naman itong isang news network, ginamit na news, yung naging news ng news network, yun naman ngayon yung ginagamit ng mga nagko-content. Yan! And I think, in fairness naman dun sa media network na yun, kinorek na nila ilang beses, although kulang eh. Kita nyo mga kababayan, naniwala na kayo, ang propaganda ng mga DDS, ganyan. Iko-content, ilalabas ng isang vlogger nila. Tapos, yung network na isa, kita mo, napaso din. Sunog eh. Kita nyo? At ngayon, gagawin yung kanilang mga alagad, yung mga tai-tae. Yan, yung mga tulad nila Banat Bay, yung mga mukhang oranggutan vloggers. Yun naman yung mga pupulot, yung mga hindi marunong magbasa. Putik na yan, wala na ba kayong makuhang vlogger na matino? Putik na yan, pati yung hindi marunong magbasa ng huge. Pinagtsagaan nyo? Di ba mga kababayan, sabi? Ano to? Tignan nyo mga kababayan eh. Yung huge mga kababayan, hindi alam basahin. Sabi pa, tinawag pa yung kasama, ano ba basa rito? Huge? Puta kina. Sabi nung kasama, ano to, huge? Sabi, dito nung isa, nung kasama, huge yan, Ano yan? Ibig sabihin, malaki. Sabi nung isa, malaki pala, bakit hindi na lang big? Tao ka niya. Talaga. Lang yan. Iba talaga mga kababayan nitong mga DDS, Walang-wala na, pero tayo mga kababayan, tulad nga ng sinabi ni Melvin Matibag, na ganyan talaga sila mga DDS, tayo iba. Ang mga nakakasama natin, wala hong batayan kahit anong estado ng pamumuhay rito. Basta sana alam mo kung ano yung pinaglalaban mo. Our beloved Boss Mike